Hello everyone, good day. My name is Rico Opus and I am the first reporter of this topic, Aralin 13, ang productivity tool sa paggawa ng disenyo. So, meron po tayong nilalaman. Sa araling ito ay tatalakayin ang iba't ibang productivity tools na maaari mong gamitin sa paggawa ng iba't ibang disenyo. Matututuhan mo rin ang paggamit ng isang graphic editing tool na makatutulong sa paglikha ng isang disenyo. So, sa kaniyatong topic na tayo layunin. Tulo ka layunin. First is, natutukoy ang iba't ibang uri ng productivity tools na maaaring magamit sa paggawa ng disenyo. Second, na ipaliliwanag ang gamit na iba't ibang uri ng productivity tools sa pagdedesenyo. Third, nagagamit ang isang graphic editing tool sa paggawa ng disenyo. So karon class, na ako ipakita sa inyo nga picture. So, gamit ang computer, alam mo bang bumuo ng mga larawan na katulad ng nasa ibaba. So kabalo ba daw kamo gamit ang isa ka computer, kabalo ba daw kamo buo ana nga mga picture like na ay arrow kanang something papel tapos emoji tapos na something box star, kabalo ba daw ka ana mo buhat. Sa paggawa ng disenyo ng proyekto ay maaari kang gumamit ng iba't ibang productivity tools sa tulong ng computer. So, sa pagbuhat nimo og design sa imuhang project is pwede pod ka nga mogamit og kanang productivity tools nga makatabang sa imuhang pagbuhat og ang design like computer. Tapos ilan sa mga ito ay ang Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Paint, isang graphic editing tool. So, pwede po ni sila gamiton as a source sa imuhang pagbuhat sa imuhang design sa imuhang project. So, ang MS Paint ay isang graphic editing tool na maaaring gamitin sa paglikha ng mga drawing gamit ang isang computer. So, ang MS Paint po daw is muna siya ang isa ka graphic editing tools nga pwede nimo gamiton sa pwede nimo siya gamitan sa pagdrawing gamit ang isang computer. Ang mga tools sa MS Paint ay matatagpuan sa ribbon na nasa itaas ng paint window. So na ako ipakita sa inyo nga picture class. So na diri makita nato ning picture. Una is paint button. Tapos ikaduha kay quick access toolbar. Tapos ikatulo diri ang ribbon. Tapos ikaupat diri ang drawing area. So sa drawing area is makita nato nga dako siya space. So diri nato buhat ang ato ang design or diri ata magbuhat og design nga ato ang gusto or diri ata magbuhat og design nga kanang atong kapilian kung nindot pa siya or pangit pa siya. Kung nindot siya, pwede nato siya ilisan. Kung pangit siya or kung nindot siya, pwede nato siya atong himuong final nga design sa atong buhaton nga project. Diri nato siya buhaton sa drawing area. So, pagguhit ng mga linya na narito ang mga tools na maaari mong magamit sa paglikha ng linya sa MS Paint. So, A. Pencil tools. So, ginagamit sa paglikha ng maninipis na linya o mga kurba. So, ang pencil tools, kailan magitaan no? So, ang pencil tools is maupod siya ang ginagamit sa pagbuhat og linya or mga nipis nga line or curve nga, kanang nipis nga curve or line or etc. So, letter B, brushes. Ginagamit sa paglikha ng mga linya na mukhang ginamitan ng artistic brushes. So kaning brushes is muna siya ang kanang marsyag pang final na gani siya nga pang final look sa imuhang kanang activity or sa imuhang output nga ipasa diri mura siya kanang pang finishing na gani siya imuha siyang pang ipang
erase or i-brusha nimo ang kanang mga nanglapas nga agi sa imuhang design. Tapos letter C, line tool, ginagamit sa paglikha ng mga tuwid na linya. Maaari mong piliin ang kapal ng linya na linyang nais mong gawin. So ang kaning line tool is mo po din siya ang ginagamit sa pagbuhat og tulid nga mga lines. Tapos diri apod pwede pod ka makapili diri sa pagbuhat nimo og kanang linya nga kanang baga or linya nga nipis. So letter C, curve tool, ginagamit sa paglikha ng mga pakurbang linya. So understandable na kayo nato ng curve tool no, kay ginagamit siya sa pagbuhat o mga curve nga linya. So karon class na pud ko ipakita sa inyo nga picture. So una diri nato makita ang pencil tools, brushes, line tool o curve tool. So diri makita na po nato ning dako nga space. Dira nato ibutang ang ato ang mga shape or ato ang mga mapili nga design nga ato ang gamiton sa pagbuhat og style. So mao lang to ang sunod nga mag-report sa ako kay si Miss Eliga. At bago ko simulan ng aming report ngayon, ako'y magpapakilala muna. Ako nga po pala si Binibining Iligan. At ngayon ay akin ang ipagpapatuloy. Punta naman tayo sa lightning bolt. So, una is paglalagay ng kulay. Dito natin malalaman ang mga iba't ibang uri ng kulay o iba't ibang uri ng ating gagamitin sa ating pagkukulay. Una ay ang sumusunod ay maaari mong gamitin sa paglalagay ng kulay sa iyong drawing gamit ang MS Pen. Ano nga ba ang ibig sabihin ng MS Pen? Ang MS Pen, ito ay gagamitin natin o isa itong material na kailangan natin gamitin sa ating pagkukulay kung tayo ay mag-drawing o tayo ay gumuhit ng isang bagay. So una ay ang color boxes. So ano nga ba ang ibig sabihin ng color boxes? Color ay boxes ay nagsasabi na kasalukuyang kulay isa o tinatawag siyang foreground color, at ang color 2 naman o kulay pangalawa ay tinatawag siyang background color. So mapapansin natin ang kulay 1, 'di ba? Mayroon siyang laman, at yung pangalawang color naman o yung sinasabing color 2 ay wala siyang laman. So ang color 1, ito ay gagamitin natin sa pagpipen at gagamitin natin ito sa ikalawang color. So, pangalawa naman ay color picker. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng color picker? So, kung meron tayong gagamitin sa pagkulay, kung meron tayong color at hindi dapat mawala itong color picker. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng color picker? Ito ay ginagamit sa pagpili ng kasalukuyang foreground o background na kulay. So, ito ay gagamitin natin para magandang tingnan ang ating kukulayan, because ito ay gagamitin din natin sa pagpili ng color. So hindi tayo makaka-color kung wala itong color picker, kasi isa itong dapat nga nandito sa ating pagkukulay. So pangatlo naman, fill with colors. Ano nga ba ito? Ito ay ginagamit upang lagyan ng kulay ang kabuang larawan ng mga hugis. So halimbawa nito ay ang bond paper. So, doon tayo gumuguhit ng ating drawing. So, para matiwasay at para makulayan lahat ang buong bond paper, gagamitin natin itong fill with color. At pangatlo naman ay editing color. So, bakit may editing colors dito? 'Di ba? At kung ating babanggitin ang editing, ito ay kasali sa ito ay gadget, 'di ba? Kasali sa gadget, kasali sa cellphone or anong tawag dyan, laptop. Ito ay ginagamit sa pagpili ng kulay. Ang paghahalo ng mga kulay ay nakakatulong sa pagpili ng insaktong kulay na nais mong gamitin. So, hindi lamang tayo gumagamit ng mga material, because ang cellphone or halimbawa nito ay ang laptop, ginagamit din natin yan sa paghalo-halo ng mga color. Ito ay nakakatulong
upang tayo ay makapagpipili ng ating gustong color, at ito ay nakakatulong din sa atin upang tayo ay pumili ng insaktong kulay na nais natin gamitin o kulay na mas comfortable natin gamitin. Sa pagguhit kasi, hindi lamang lapis, papel at iba pang kagamitan na maaaring gamitin sa paglikha ng mga larawan o disenyo. So, ibig sabihin, sa ating pagguhit, hindi lang tayo gumagamit ng lapis o mga material na ating makikita, katulad na lang ng lapis, ballpen, crayola at iba pa. Pagkos ay gumagamit din tayo ng mga gadget. Katulad na lang ng editing colors. So, doon ay pinaghalo-halo natin yung mga, halimbawa, primary to secondary. So, gumagamit tayo ng gadget para kung nag-search tayo doon if ano ba ang kakalabasan kung i-mix natin yung dalawang color, di ba? So, may iba't ibang produktibong tools na maaari natin gamitin sa pagdisenyo, tulad na lang ng graphic editing tools at na MS Pen. So, di ba? Marami tayong malalaman o marami tayong magagamit kapag tayo ay gagamit ng iba't ibang uri ng mga graphic editing tools or editing colors or etc. So, dyan lang po ako. Maraming salamat.